Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. Our lesson video has nothing to do with research. Okay, so this is my observation with my college students. One of the problems that they are always encountering, and there is a repetition of this problem among them, and this is what we call procrastination. So, ano ba yung ibig sabihin ng procrastination? So, in a simple terms, pag sinabing procrastination, you have scheduled activities to do and then you try to postpone it for so many reasons. And what I'm going to discuss today is what I have observed with my students, why they procrastinate on their research projects, on their research activities, on the things or activity that they have to accomplish on time. So ano ba yung mga nagiging reason bakit nagpo-procrastinate ang mga estudyante, particularly college students, that this discussion might also be applied to senior high school students. So first, let's define what do we mean by procrastination. Procrastination is the act of delaying or postponing tasks, often leading to stress, anxiety, and a decrease in productivity. So, pwedeng magmanifesto in various forms. Kunyari, choosing to watch TV instead of studying or scrolling through social media instead of completing assignments. Ibig sabihin nito, meron kang task na nakaschedule, pero you opt not to do the task or that scheduled task because maybe meron ka naisipan na mas gusto mong gawin kesa dun sa gagawin mo. Kaya lang, kasi pag sinabing procrastination, meron ka mga tasks na kailangan i-accomplish pero hindi mo siya na-accomplish on time. Result, students or college students sometimes incur incomplete or a failing grade because they try to procrastinate. They really procrastinate, no? So, nagkakaroon sila ng problema dahil hindi na-meet nila yung task or standards na meron sila. So, what are the reasons why this happened? So, first, fear of failure. Natatakot yung estudyante na kapag nakompleto niya yung task niya yon or yung activity na yon ay hindi niya magawa ng maayos. So, yun yung tinatawag nating fear of failure. So, yung performance mo, ina-expect mo na hindi mo kaya or iniisip mo na hindi mo siya kaya. Kaya ang tendency, hindi mo na lang siya gagawin. O kaya nagko-contemplate ka pa kung gagawin mo ba siya or hindi. So, nagkakaroon ka ng fear of failure na, naku, pag nagawa ko to baka mag-fail or hindi siya maging maganda or hindi siya maging maayos. Kaya yung thinking mo kung paano mo siya paggagawing maganda or aayusin, doon nagsiset in ngayon na tumatagal yung proseso. Okay? So next, meron naman tayong perfectionism. So dahil gusto mo na maging maayos at flawless ang mga activities or tasks na gagawin mo, lalo siyang napapatagal. Okay, marami kang gustong gawin, marami kang gustong i-incorporate dito sa mga tasks na to. So, siya yung nagiging dahilan kung ba't na-delay yung task or yung activity. So once again, one, fear of failure. The second one, you are perfectionist. I know and I assure you na kayong lahat dito ay makaka-relate. Kasi meron akong mga gantong estudyante, no? It's either they fear of failure or they are perfectionists. Thirdly, you are overwhelmed. So pag sinabi natin you are overwhelmed, yung heavy workload, iniisip mo na agad na mahirap, madami, ang daming kailangan i-accomplish. So, hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Nadidelay yung task, nagkakaroon ka ng procrastination, sabi mo, ay, ayusin ko muna, hindi ko muna alam kung anong gagawin ko, kailangan ko muna siyang iplano. Which nagiging cause ng avoidance. Marami din akong ganyang estudyante. Iniisip niya na sobrang dami, ang daming gagawin, iniiwasan niya ngayon. Nadidelay yung task. Iniisip mo na hindi mo kayang gawin. Kasi sobrang dami. At ang daming kailangan mong gawin, no, sa harapan mo. Nagiging dahilan kaya nagkakaroon ka ng avoidance. Next, we have poor time management. So, maaaring meron kang oras pero hindi mo alam kung paano siya i-manage. Nag-struggle ka kung paano mo ipaprioritize yung mga tasks na meron ka or yung mga tasks na nasa harapan mo at kailangan mong gawin. No? Nagkakaroon ka ng poor time management which leads to delaying the activity or the task that you have
to accomplish. Okay, lastly, nakikita ko, lack of motivation. Kailangan marami kang matapos, kailangan mong ma-meet yung mga deadline na to, kailangan mong magawa yung mga ganitong bagay. Pero sino nagpupush sa'yo na kaya mong gawin to? So maybe wala. Or kulang yung tao na nagkakaroon ng motivation para sa'yo na gawin mo yung mga bagay. Hindi lang naman tao, maaaring mga sitwasyon, no? So maaaring okay lang sa'yo na hindi ma-accomplish yung task kasi meron ka namang alternative. Meron ka namang kailangan gawin. No? Pero hindi ito magandang dahilan. Kasi kapag lagi natin siyang iniisip, nagiging practice na natin siya. Maaaring sa ibang bagay in the future, hindi mo na kailanganin itong procrastination, pero nangyayari pa rin sa'yo kasi nga pinapractice mo na siya. So it's not a good practice. Okay? As we try to summarize the 5 reasons why college students procrastinate, 1 is fear of failure, 2nd is perfectionism, 3rd is you are overwhelmed by the heavy workload that you have or you are facing. 4 is poor time management. And 5th one is lack of motivation. Kaya I myself as a teacher and professor, lagi kong pinupush yung aking estudyante na kaya nilang gawin yung mga bagay na kailangan nilang tapusin. At hindi ka magkukulang syempre bilang isang teacher na suportahan sila sa kanilang mga pangangailangan. No? So you have to be always welcome on their questions on what they are going to do and how they will complete their task. Okay, so those are the 5 reasons. Now, paano natin i-avoid na makomit natin yung tinatawag nating procrastination? So number 1 sa ating tip para ma-avoid natin yung procrastination, mag-set tayo ng clear goals. Break down natin yung ating large projects into smaller, manageable tasks with specific deadlines. Makakatulong sa atin ito para yung workload natin ay less daunting at magkaroon tayo ng focus. Second, create a schedule. You can use a planner or digital calendar to allocate specific times for studying and specific times for completing your assignment. Tapos, syempre, on creating that schedule, we have to stick to the schedule to develop a routine. Hindi lang tayo gumawa ng schedule kung hindi susundin natin yung schedule na ginawa natin. Prioritize tasks is number 3. Identify mo yung pinaka-importanting tasks. At yun yung kailangan mo munang ayusin. Magkaroon ka ng realization about this task. Pwede kang gumamit ng techniques, no, para ma-distinguish mo kung ano yung urgent sa important tasks. Next, eliminate distractions. You have to find a conducive environment which you can complete your task. Limit your distractions. By example, turn off mo yung notifications mo sa website, sa cellphone, sa FB Messenger, sa Instagram mo, or kung any other form of social media, pwede mong gawin yon. Use time management techniques. No? You can have your own technique on how are you going to manage your time para ma-enhance mo yung focus tsaka yung productivity. Number 6, syempre kailangan tayong mag-set ng realistic expectations. Accept natin na hindi naman talaga natin ma-attain yung tinatawag nating perfection. So there will always be flaws, no? But we have to learn how to mitigate those flaws. Aim for progress rather than perfection. And allow yourself to submit work that reflects your best effort at that time. Next, you have to seek accountability. I-share mo yung goals mo sa mga friends mo, sa family mo, or study groups mo para magkakaroon ka ng counter-checking on your progress which can motivate you to stay on track. Reward yourself also. So mag-set ka ng reward system for completing your task. Treat yourself to a small reward after finishing a study or a session or assignment. No? And then, also practice self-compassion. Okay? So pag sinabi natin practicing self-compassion, avoid self-criticism. That you're trying to distract yourself. No? So ikaw mismo yung nauuna na hindi naniniwala sa iyong sarili. No? Na kaya mong gawin. So try to practice self-compassion that you can do it, and whatever happens, there will be other alternatives or there will be choices that you can improve in the future.
Wala naman talaga kasing nagagawa sa lahat ng bagay na wala kang pagkakamali. So there will come a time na merong talaga tayong mga magagawang mga flaws or mistakes unknowingly or unconsciously dito sa mga accomplishments natin. And then lastly, reflect on your progress. If you have completed the task, ano bang nangyari? No? Ano bang kailangan ko improve? Naging okay ba siya? Ano ba yung mga problems na na-encounter ko nung nagawa ko yung task? Halimbawa, gumagawa ka ng research project. Ano yung nakapag-delay? No? Para next time na gagawa ka uli ng ibang bagay, alam mo na kung paano mo iiwasan itong mga delay na to. So, ganon. No? Para maiwasan natin yung tinatawag nating procrastination. Para hindi tayo ma-incomplete, hindi tayo magkaroon ng failing grade, or hindi tayo magkaroon ng mababang grade, no, dun sa ating mga ginagawa. So we have to really set our time na magawa natin yung mga bagay na kailangan nating i-accomplish, at pagkatapos mo siyang magawa, try to reward yourself. And do not self-destruct. No, na ang pangit, hindi maganda yung aking nagawa, hindi ko na siya kayang gawin kasi ganito, ganyan, ganon. Yes, we have always reasons for things that are happening. No, but these reasons should never be an scapegoat for us para hindi natin ma-accomplish yung task na kailangan nating ma-accomplish. So I hope that this lesson video helps you in order to avoid procrastination. So mag-comment nga kayo sa ating YouTube channel sa baba. Sino sa inyo ang nakaka-relate dito sa ating lesson videos, no? I hope that if you are procrastinating and it affects you a lot as a college student, try to use some of the tips that we have mentioned para matulungan kayong makapag-adjust. So, but it's not all about planning. You have to put your plan into action. Okay, thank you very much for watching this lesson video. I hope that it helped you, again, your journey as a college students or a senior high school students, that you might be able to adjust yourself with the changing circumstances around you. Please like, share, and subscribe our YouTube channel, and always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone, and see you on our next lesson video. Bye-bye!